Sa first episode ng ating Northern Loop Challenge, pinakita natin kung ano ang masasakyan natin paikot ng Northern Luzon. At ito ang Scania Super Deluxe ni Florida. Kaya tara, samahan nyo ko at silipin natin itong bagong deliver na Scania K360 Super Deluxe ng Florida. At sa episode natin ngayon, samahan nyo ko sa Northern Loop Challenge natin. Gabi na nang umalis tayo dito sa terminal ng Florida sa Sampaloc, Manila. At bago tayo umalis, nagkaroon muna ng konting basbas ang ating bus na sasakyan. Dinasalan muna nila para maging safe ang biyahe natin papuntang norte. Gabi na nang umalis kami sa Sampaloc Terminal. Medyo late na rin at hindi ito ang usual running time ng mga regular trips ng mga bus nila. Sa NLEX connector tayo dumaan at ganito pala ka-traffic ang Mindanao exit kapag rush hour. Chill driving lang daw tayo or takbong pogi, ika nga. Mabilis lang ang naging biyahe natin along NLEX at ECTEX dahil wala namang ganoong traffic. At ang una nating stopover ay sa Pura Tarlac. Nag-dinner lang kami rito at saglit lang, hindi na rin nagtagal ay bumiyahe na rin ulit tayo. Hindi na-atras ito kahit mataas. Na-atras pa rin. Nakalaban eh. Atras sir ng konti. Permit, naka-ano ka kasi sir? Naka-hill hold. Andun eh. Naka-activate yung hill hold. Oo, din sa... Anong ipipindot mo dyan? Yung... Yan sir, yan nasa gitna. Yan. Patay mo. Patay na yan ngayon. O, anong meron pagka nakapatay yan? Pag patay yan sir, Hindi kagmamaksino ka mo. walang hahawak dun sa preno mo. Pagbitaw mo ng foot brake mo, mag-accelerate ka, walang prenong hahawak dun sa unit mo, aatras ka tendency nun. Pagkapatay yan sir. Pag buhay yan sir, meron kang 5 seconds na hahawakan ng preno mo yung unit mo para hindi umatras. Para hindi umatras. Oo, Pero kung parang- nakapatay, pwedeng umatras yan. Pwedeng umatras yan sir. Pero sir, pag halimbawa ay nakabuhay yan at hindi ka agad nakaabante, meron naman magwa-warning dyan. May lalabas yan, hill hold will release soon. Tapos mararamdaman mo, bibitewan na nung preno mo yung unit. Yun, atras na rin yun. Kahit nakabuhay yan. Yun naman sir, TC, pag maulan, halimbawa ganito, paahong ka, biglang malakas yung ulan, traction control para naman dun sir sa gulong mo, hindi overspin. Itong PC. Yan, TC. Third namin is Scania na talaga pagka sa Europe yan. Medyo traffic pala dito sa Dalton Pass. Akala ko makikita ko rito yung power ng Scania pagdating sa Ahonan. Dito naman sa Aritao, Nueva Vizcaya, ang second stopover natin. Konting kape-kape lang at pee-break ang ginawa natin dito dahil nag-dinner na rin naman kami sa Tarlac. Ilang minutes lang ay biyahe ulit tayo. Maluwag na ang daan rito at marami rin tayong nakasabay na mga biyaheng Cagayan.
tulad na lang ng Partas, Victory at Dalin. Dito na ako nakakita ng konting aksyon. Marami tayong na-overtaken ng mga trucks at kung susundan lang natin sila, baka abutin tayo ng liwanag sa daan. Gaya nitong Victory na MAN 18350, iniwan lang tayo. Naka-speed limit kasi tayo rito sa maiden trip natin. Ganon din ang Dalin. Nilagpasan lang din tayo. Mapapansin natin na may kumakalampag dito sa gawing unahan ng ating bus. Since kalalabas lang ng unit natin sa bodybuilder, tamang-tama na nai-road test natin ng ganito kalayo para makita natin ang mga posibleng problema kagaya nito. Huminto ulit tayo dito naman sa Bagabag, Nueva Vizcaya. May binabalang na gamit ang crew natin at may sinilip lang sila dito sa kabilang side ng kalsada. At marami pala tayong kasunuran na bus ni Florida going to Cagayan area. At bakit parang hindi natin sila nakitang nag-overtake sa atin kanina? Umaga na nakarating tayo dito sa Tuguegarao terminal nila. From Manila to Tuguegarao, naging maganda ang fuel consumption natin at isa ito sa challenge natin dito sa Northern Loop, kung magiging maganda ba ang konsumo ng Scania ni Florida. First time kong makarating dito sa terminal nila sa Tuguegarao. Nag-lunch lang tayo rito at konting pahinga. Pero, tingnan muna natin at ikutin ang terminal ng Florida dito sa Tuguegarao. Malaki at malinis ang terminal nila dito. Meron din silang sariling restaurant dito. At silipin ulit natin ang bagong Scania Super Deluxe ni Florida. 3, 2, 1, talk to me. Okay. Talk to me. After lunch, umalis din tayo ng Tuguegarao Terminal para dumiretso naman ng Alacapan, Cagayan para dun mag-overnight at magpahinga. Uncle. Na? Napansin natin na mayat maya tayo nakakasalubong ng mga units ng Florida. Talaga namang dominated nila ang Cagayan area. Meron isang famous bridge dito sa Lalo, Cagayan, na bihira lang tayo makakita ng ganitong tulay. Ito ang Magapit
suspension bridge na dinadaanan ng Cagayan River. Yan. At syempre, huminto tayo saglit para mag-photo ops. Dumating tayo ng Alakapan ng halos gabi na. Saktong-sakto naman sa dinner. Baganang may maturog di balay. Kinabukasan, maaga rin tayong umalis para pumunta naman sa town proper ng Alakapan para doon ipabless itong unang bus na babiyahe ni Florida. Ay, sahod na dyan ay padyan. Adyan puraw. Adyan sahod na dyan puraw. Isa rin sa traditional na ginagawa nila ang pagpapablessings ng mga units nila para maging safe ang mga future biyahe ng mga bus nila. After that, biyahe na tayo. Kasi malapit lang Taiwan dito eh. Ang galing Taiwan. Dinaanan naman natin ang bayan ng Ballesteros, Cagayan na nasa tuktok din ng Luzon para bisitahin ang terminal ng Florida. Hindi na tayo nagtagal at bumiyahe na ulit tayo. Sumunod naman na pinuntahan natin ay ang bayan ng Abulug, Cagayan or Junction Luna. Mayroon din silang sariling terminal dito para sa mga local routes na umiikot ng Ilocos at Cagayan. At biyahe ulit tayo. Isa sa kinamanghaan ko rito sa Northern Luzon ay ang napakaganda ng kalsada. Malinis, maluwag at patag na patag. Sana all patag ang kalsada. Parang ang runway ng eroplano ang kalsada dito. Sunod na dinaanan natin ang bayan ng Claveria, Cagayan. Napakaganda pala ng lugar dito sa Claveria. May mga palayan at konting ahunan. Tagal kasi yung tulay dyan. Kaliwa. Nag-detour tayo dahil sira daw ang tulay diretsyo ng Claveria. Dito, kanan tayo. Pero Manuel, yan yan. Parang ito. Kanan. Sige pa.
At ito naman ang terminal nila sa Claveria, Cagayan. Saglit lang din tayo at biyahe na ulit. Talaga bumaba pa ng bumaba pa yun. Dito naman sa Santa Praxedes, nasubok ang bus natin sa mga kurbada at ahon na daan. Very powerful daw sa ahonan ang Scania, based sa feedback ng may-ari nito. Galing Baguio to Tarre. Ito na yung boundary ng Baguio. Ilocos Norte. Nakarating tayo dito sa arko ng Ilocos Norte, boundary ng dalawang bayan na nagdurugtong papuntang Cagayan, na wala na ang signage nito di tulad dati nang napuntahan ko ito. Sunod naman nito ay ang kaabang-abang na scenic view. Puntahan natin ang Pagudpud. Nagkakaroon pala ng landslide dito sa area ng Pagudpud. Kaya minsan kapag may landslide, walang nakakaraan dito. Cancel ang biyahe. Dito pala kahoy, ano? Dito pala kanina. Wala na, nadumihan na yung stack niya. Pero yung mga bagong lipunan lads, mga yan. Lodge. Mga hotel yan, no? Gaganda mga yan, no? Yan ang pinakamaganda. Yan sa may tulay mamaya yan. Yan, no? Yung dating daan nun doon sa itaas, oh, kung makikita nyo yung may black, yung kulay sinasabi ko, yun yung madalas na landslide dito sa itaas. Kaya kung ano-ano sinasuggest mo, kitang-kita naman dyan. na lahat eh. Akala ko ba magaganda yung mga sasabihin mo na ano, ganda doon. Ito ang view natin, ang Patapat Viaduct. Very relaxing at ito ang binabalik-balikan ko rito as a traveler. Dito tayo Yan po, sa- pinakamaganda. Yan, diretso po na yan. Diretso dito. At syempre, hindi mawawala ang photo ops natin dito sa Patapat Viaduct. After nito, dediretso daw tayo sa bayan ng Pagudpud para bisitahin din ang kanilang terminal. Yung isang kinuha yung samurai, yun. Terminal na. Sige, pasok tayo ng loob. At ito ang munti nilang terminal sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Saglit lang tayong dumaan ng Pagudpud at bumiyahe na ulit tayo bago pa tayo abutan ng dilim dahil may kalayuan rin papuntang Lawag. Pinaganak ng truck yun. Ito diversion niya, di ba?
mamaya. Mahirap na naman ano niya. Ay, kaldito pala na yan nung... At after din nito, hataw na tayo papuntang Lawag, Ilocos Norte. Mas di hamak na maganda ang daan dito sa Ilocos. Ang mga lubak dito sa norte, kikilitiin ka lang talaga. Gabi na nang nakarating tayo rito sa Lawag, Ilocos Norte, terminal ng Florida. At in fairness, maganda pala ang terminal nila rito. Silipin natin ang facilities nila. Maluwag din at may sarili rin silang restaurant dito para sa mga gustong kumain. Nag-overnight rin tayo rito at kinagabihan ay bumiyahe na rin tayo ulit pabalik ng Manila. Yung lobo, oh. Nagalawag, ah. Itlog ng dinosaur yan ka. Itlog ng dinosaur. Ah, yes. Now, nakalay. Pumasok tayo saglit ng Batak, Ilocos Norte para sa konting sightseeing. Ito yung bayan niya. And dito yung bahay niya. Ganda ng ginawa dyan. Oh, para ano. Yan. O hindi nyo na sana nakita kung hindi kayo pumasok, di ba? O kita mo na dyan. Pa dito, oh. Dito. Dito. At dito, sir? Oo, dito. Yan, yan. Nandito po dati yung mausoleum. Oh, ano pa yung ano? Isa lang. At meron din pala silang terminal dito. Hataw ulit tayo papunta naman ng Vegan. Dito pa muna, hindi ka pa naman inaanto. Aspalto ang daan nila buong stretch ng Ilocos. Kaya naman, mas masarap mag-drive. Gabi na rin at maluwag-luwag ang daan. Wala nang masyadong sasakyan. Kaya dire-diretso ang biyahe natin. Sana tayo. Sana. Lumusot na kami. Owner, mobile. Ito ang gagawin na yun namin ipapagawa. Sir, di po matatapos. Ano niya talaga yun? Kabilang ko naman dito. Di naman. Sama siyang mag-focus. Marunong siyang dahil pumapasok ng kaliwa kanan. King hanggang kinglong talaga lang siya. Pero ibig ko sabihin, di ba yung tatay niya talaga? Haba.
Hinintuan natin saglit ang terminal nila dito sa labas ng Vegan Ilocos Sur. Konting check lang din ng gulong para safe. Ito pala ang famous bridge na New Quirino Bridge bago pumasok ng Santa Ilocos Sur. Marami tayong nasalubong ng mga bus galing Manila at Baguio, papuntang Lawag at Cagayan. Wala sa kanya ang ano ha? Oh? Hindi ba kasi pagbigyan naman ito? Siyempre ito, tapos pipiritin niya rin. Pura siguro ka dyan. Thank you. Okay. At sa oras na ito, maraming nag-message sa akin na bus enthusiast na gustong abangan ang bus natin. Kaya naman tinitimbrehan ko sila along the way kung nasaan na tayo para mapicturean daw nila tayo. At hindi naman sila nabigo
Shoutout nga pala sa inyo sa uulitin ulit, too many to mention. Mga vlogger, At natuwa din naman ako dahil aware pala ang may-ari ng Florida sa mga bus spotters. Thank you very much. Ganda naman ng arko dito. Yung boundary ng La Union sa ano na. Ay, Lucas. Ito na yung tulay. Medyo late na rin na nakarating tayo ng La Union. Medyo inantok na ako rito at hindi ko na kinaya at naidlip tayo saglit. Nagising ako na nasa Tarlac na tayo, going down to Manila. At napansin kong marunong din talaga itong mga drivers ni Florida. Nakikinig sa training ng Scania. Marunong silang gumamit ng cruise control. Sinet nila ng 90 kph lang ang speed. Wala nang tapak-tapak sa accelerator. Sobrang relax na mga driver sa Scania unit nila. Kaya na naman tuwang-tuwa sila. Naka-90 dati, nililabs na kapel lang na. Naka-90 dati yung tama. Pakinggan naman natin ang tunog ng Scania. At dito na nga tayo nakatulog ng mahimbing hanggang sa makarating ng Manila. Thank you for watching. 3, 2, 1, talk to me. Okay. Talk to me.